A few moments later. Hi mga kabaro, what's up sa inyo lahat? At nandito tayo ngayon sa Subic, Zambales. Ngayong araw na ito ay magre-reply lang tayo sa mga comment ng mga subscribers natin. So, meron akong in-upload ng mga nakaraang buwan na about sa PMMA. So ngayon, re-replyan lang natin kung ano yung mga gusto nilang malaman about dun sa kanilang mga tinanong. So, babasahin natin yung mga tanong nila. So, ito, Kevin Rivera. Sabi niya, sobrang hirap pa sir ng exam at hanggang ilan po bawat subject. Thank you po. So, sa subject, meron siyang 4 na klase ng subject. Yung una is yung math, pangalawa yung science, pangatlo yung English, at pang-apat yung abstract reasoning. So, sa bawat subject, kung pagkakaalam ko, mga nasa 50. So, 4 times 50, mga nasa 200. So, yun lang pagkakaalam ko. So, next question, galing kay Ellen Torres. Sabi niya, paano po pala makuha ang application form para sa PMMA exam? So, para makuha mo yung application form sa PMMA, pwede mo siyang i-search sa Google, then search mo lang application form PMMA. So, lalabas na lahat yun, tapos makikita mo doon. Pwede mo siyang ipaprint. So, doon ka na makakapag-fill up ng application form mo. So, next is from Ronald Dave. Sabi niya, Kuya, sasabihin ba nila yung mga i-review mo sa science, sa math, English, at abstract reasoning? Hindi po nila sasabihin kung ano yung i-review mo. Basta about dun sa subject na yun, dapat kailangan mo na siyang ma-review. So, meron din na mga mas-search ka sa Google na mga about math. Makikita mo dun eh. Makikita mo sa math, marami siyang klase doon. Makikita mo dun sa website ng PMMA. Makikita mo dun yung iba't ibang klase ng math na dapat mong pag-aralan, dapat mong i-review dun sa exam mo. Katulad ng geometry, algebra, trigonometry. Yan, lahat yung mga yan. Katulad din sa English. Bibigyan din kita ng tip. Ang naalala ko, vocabulary. Tapos, yung mga correct grammar, identifying errors, mga ganun. Sa science, general science, chemistry, physics. Yan, yung mga yan. Sa abstract reasoning, ang kailangan mo dyan is i-search mo siya para malaman mo kung ano yung mga tanong about abstract reasoning. More on ano siya, logic about sa mga figures, mga ganun. So yun ang mga kailangan mong i-review. So next, galing naman kay 69696 subscribers with no videos. Maraming salamat sir, new subscriber nyo. Matanong ko lang po, madali lang po ba yung entrance exam? Madali kung magre-review ka, no? Tapos yung next niyang tanong is, ano po yung halos na answer nyo na subject? Kung mas madami po ba ang science o math, English, or logical reasoning, please answer po sir. Saludo ako sa iyo. Maraming salamat. Keep it up. Good luck. So, para sa akin, no? Lahat sila pantay-pantay ng items sa bawat subject. Nasa sa'yo yun kung saan ka mas magaling o saan yung mas alam mong tanong, alam mo yung sagot doon. So, kunwari, mas marami kang alam dito sa math, na-review mo siya kaysa sa science. Fortunately, mas marami ka sagot sa math kaysa sa science. Pero nasa sa'yo yun kung ano yung mga alam mo talaga. So, next, galing naman po kay Clint Gaming. Easy lang ang question nila na binibigay. Para sa akin, oo. Easy din kahit papano. Pero, meron din na mga tanong na pang UP style. So, medyo mahirap din siya kahit papano. Pero, ang pinaka-the best na gagawin mo is mag-review. Tsaka magdasal. Yun ang pinaka-the best. Next, galing naman kay Saya Rakan. Good, kuya. Tanong lang, sana kung need talaga GPA kasi yung school namin, hayop eh. Hayop. Baliw na mga teacher, ang baba magbigay. Paano pag 82 lang average? Makakapasok kaya? Ako ang average ko is 90.
Then, nung sasubmit ko na yung card ko doon sa mismong sa mismong enroll, ay sa mismong pag-entrance examan mo na, hindi na kinailangan yung card, di na hinanap sa akin. Kahit di ko na daw siya ipakita, okay lang. So, ginawa ko, para sa akin sa tingin ko hindi na kailangan yung card. Okay lang kahit 82 ka. It doesn't mean na hindi ka na makakapasok sa PMMA. So, yun. Next, galing naman kay Bea Guadalupe. Questions, sahaha. Number 1. Anytime po ba pwede magpasa ng mail? Yes. Right after ng exam namin, pwede ka na magpasa ng application mo for the next school year. So ngayon, pwede ka na magpasa ng application form mo. Pwede ka na magpasa ng mail. So dapat kumpleto yun pag ipapamail mo siya. Number 2. Kailangan po may mataas na average like 80 and above. Paano kung nasa line of 7 lang yung average mo? Tatanggapin pa din ba? Para sa akin, oo, tatanggapin pa rin siya. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, di naman nila hinanap yung card. So, okay lang yun. Ano yung vlog? Vlog. Para isa kasama namin ang Marisan. Ito naman, next, galing kay Ronald Dave. Sabi niya, Kuya, gusto ko po kasing mag-exam. Then, ano po ba yung age limit or grade limit para maka-entrance test? So, sa age limit, ang pagkakalam ko, dapat hanggang 21, pwede ka pa makapag-exam. Pero pag lumagpas ka na ng 21, bawal ka na mag-exam. Yun ang pagkakalam ko. Sa grade, yun nga, katulad na sinabi ko ulit kanina, para sa akin, wala naman siguro kasi, pero kung line of 7 ka, mahirap na yun. Imposible na kasi syempre, hinahanap nga nila 85 above, di ba? Sa akin kasi, sa amin, hindi na hinahanap. So, sa tingin ko, okay pa yung mga line of 8. Kaya pa. So, yun. Next, galing ulit kay Clint's Gaming. Nag-comment ulit siya. Sabi niya, Kuya Pao, mahirap po ba ang kailangan sa pagiging seaman? At mahina po ako sa math at science. Kuya Pao, pero kailangan po ang alam mo talaga ang sa math at science. Paano mo pinapraktisan ng math at science at kailangan po ba magpagupit ng army cut? Salamat po kuya, sana masagot mo ang tanong ko. So ito na yung sagot ko sa tanong mo, Clint Gaming. Dahil 2 beses ka nagtanong. So, mahirap po ba ang kailangan sa pagiging seaman? Yes, mahirap ang pagiging seaman. Dahil unang-una, isasacrifice mo yung buhay mo, yung pamilya mo para lang dyan sa trabaho na yan, para matulungan mo sila. Next, ang pagiging seaman hindi madali. Napakahirap ng trabaho yan. Kumbaga, ang seaman, isa sa mga superhero yan. So ngayon, kahit mahina ka sa math at science, meron akong kakilala na napakahina sa math and science. Pero pagdating sa skills ng pagiging, kung kunwari example, engineering ka, magaling ka sa skills ng pagkakalikot, well, okay yun, pasado. Kailangan mo lang i-maintain yung grade mo, wag lang babagsak kasi pag bumagsak ka, mas lalong mahirapan ka. So, ngayon, tinatanong mo sa akin kung paano ko pinapractice yung math and science. Well, ako din naman talaga ako matalino, di rin ako magaling sa science. Pero, ang ginagawa ko, nagre-review ako, nag-aaral ako. Tapos, lahat ng mga pinag-aralan ko, ina-apply ko siya. Ngayon, katulad ng sa exam, na-apply ko siya kasi natatandaan ko pa lahat ng mga pinag-aralan ko. So, dapat huwag mo lang siyang kalimutan. Then, pagdating naman sa pagkupit sa Army Cut, oo, kailangan talaga Army Cut. At